Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga mensahe ninyo for today. Gemini, we have the Page of Voices. Ayan. So, ito naman, may mga siguro kayong parating dito. May mga balita or guidance or information na parating sa inyo dito, Gemini, no? At ito ay mga impormasyon, no, na siguro ito yung magbubukas, no, ng opportunity sa inyo para makapagdesisyon na kayo. Kasi maaaring ang iba sa inyo dito, Gemini, nasa nasa sitwasyon kayo wherein kailangan ninyo na magdesisyon. Kailangan ninyo na ng kalinawan sa isip, no, nang sa gayon makapag-desisyon na kayo. Kasi maaring hindi ninyo natutuloy or hindi pa kayo nakakapag-move forward, dito dahil kulang kayo ng impormasyon or hindi pa kayo nakakapag-desisyon dahil kulang pa yung mga detalye na hawak ninyo. Kaya parang parang unsure pa kayo sa kung ano ang dapat ninyong gawin dito. Kaya maaaring yung mga balitang itong parating sa inyo could allow you to make a decision na, no, Gemini? We have the Magician energy. Ayan. So, you are going to take action na sa ngayon. No? You're going to take action na. Maaring kailangan din ninyo ditong gumalaw. Maaring kailangan ninyo na kayo mismo ang maghanap ng impormasyon na to. Kayo yung maghanap ng facts na kailangan ninyo para makapag-desisyon kayo. So, maaring ganon ang ganap dito for some of you, no? Maaring naghihintay lang kasi kayo dito siguro ng kung ano ang i-feed, no, na information sa inyo ng mga tao na maaring pinakiusapan ninyo, natulungan kayo, no? Maaring yun ang ganap dito. Kaya, with the Magician energy na pipick up ko dito, maybe you need to take action also, no? Wag na lang tayong maghintay ng kung ano ang dadating, wag tayong maghintay o wag na lang tayong mag-rely lang 100% sa kung anong ibibigay sa atin na impormasyon ng iba. We also need to do our research. We also need to do our fact hunting, kumbaga, para mas mapabilis siguro ang proseso, or at saka baka first hand information pa dito ang makuha ninyo, so mas effective pa yon, no, kisa galing pa sa iba. So yun din ang napipick up ko dyan for some of you. Kailangan din ninyong mag-effort, no, Gemini? So we have 6 of Voices. Ayan. So feeling ko related ito sa bawat isa na sitwasyon dito or na energies na to. Kasi na-pick up ko din dito right off the bat is yung 6 of Voices energy. This is an energy of yung parang nandoon kayo sa toxic situation, nandoon kayo sa sitwasyon na hindi na kayo masaya. Kasi hindi na ito healthy na kinabibilangan ninyong sitwasyon. Maaring super stressed out na kayo dito, or maaring wala kayong kalayaan na maging ikaw. Alam mo yon, yung mga ganon. Kaya, for you, ang iniisip siguro ninyo dito is for you to walk away from this situation. Kasi nga, it's very toxic, it's very unhealthy enough for you. And maaring ang iba sa inyo dito, feeling siguro ninyo hindi na rin kayo safe, no, sa kung ano man ang sitwasyon na kinabibilangan ninyo dito, no. It could be in any area of life also, Gemini. Maaring sa pamilya, sitwasyon sa pamilya yan, sitwasyon sa trabaho, sitwasyon sa negosyo ninyo, that could also be that, or in any other situation, but yung pakiramdam ninyo dito, it is very unhealthy for you already, no? Hindi na kayo dito hindi na kayo komportable kumbaga sa sitwasyon na to, and maybe hindi pa kayo nakakapag-desisyon dito na talagang aalis na kayo because maybe you're waiting for something. No, maaring meron pa kayong hinihintay na talagang isang malaking pasabog or impormasyon na talagang yun ang magpupush sa inyo na talagang iiwanan nyo na ang sitwasyon na to. So, maaring ganon ang ganap dito for some of you, Gemini. Kaya,
with the magician energy na kayong maghahanap na ng paraan, no? Kayo na yung talagang gagalaw, no? Maaring mag-iimbestiga kayo dito, maaring magtatanong-tanong kayo dito, or kung ano man ang inyong gagawin. But it feels like to me na kayo mismo ang makakahanap ng impormasyon dito, or proof siguro, no? Na yun ang magpupush sa'yo to the limit, kumbaga, no? At talagang iiwanan nyo na ang kung ano man ang sitwasyon na to. Kasi maaring pinagpaplanuhan nyo na to, no? Matagal na ang discomfort na nararamdaman ng iba sa inyo dito, Gemini, no? Yan ang napipick up ko dito. Kaya maaaring matagal na ninyong pinag-iisipan, no? Ang option na iwanan na ang sitwasyon na yan and move towards something na or somewhere na kung saan magiging safe kayo, mas magiging masaya kayo, mas magkakaroon kayo ng peace of mind, no? Yung ganon. Kaya maaring meron kayong makukuhang impormasyon na dito, no? Na yun talaga ang magpupus sa'yo para hindi na kayo mag-isip ng kahit ano pa, magdedesisyon na kayo na naaalis kayo sa sitwasyon na to, no? So, that's not going to resonate with everyone, ano, Gemini? So, just take po as it resonates, okay? Alalahanin niyo na general reading ito, no? Kaya maaring mag-resonate sa inyo, maaring hindi, okay? So, what else? Final messages ni Gemini. We have 5555. Ayan, clarity. Yan ang mensahe para sa inyo dito. You are going to get that clarity that you are seeking, no? So, maaring manggagaling yan sa mga taong katulong ninyo sa paghahanap ng mga impormasyon, or kayo ang makakahanap mismo, no? And you will get the clarity, makukuha ninyo ang impormasyon na kailangan ninyo, at makakapag-desisyon na kayo. You'll be able to make a decision now, no? At saka makakapag-move forward na kayo. So, there would be major change dito na mangyayari sa inyo, no? Kapag umalis kayo sa sitwasyon na to, kung ano man ang toxic situation na to, you know, that is going to create a massive change sa buhay ninyo. Kasi, parang you're heading towards calmer waters dito. Kumbaga, no? You are removing yourself from troubled waters to calmer waters. Kaya isang malaking shift ito na mararamdaman ninyo dito sa buhay ninyo when you walk away from this situation, no? So, what else for Gemini? We have 1551. Ayan. So, hold your vision. You hold your vision. Dahil kung ano man yung ina-envision ninyo for yourself, no, ay mamamanifest ninyo yan. Mangyayari at mangyayari yan. Kaya hold your vision lang, at talagang kung pagsisikapan ninyo, kung ano man ang ina-envision ninyo for yourself, kung ano yung mga dinidream ninyo or pinapangarap ninyo para sa sarili ninyo, yan at yan din ang ma-attract ninyo sa buhay ninyo, and you are going to see that manifest in your 3D reality, no? So, good luck, Gemini, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ni Libra for today. We have Queen of Inspiration. Ayan, napakaganda, no? Eye on the prize kayo dito. Desidido kayo sa kung ano man ang inyong binabalak, kung ano man ang inyong gustong gawin, no? Desidido kayong gawin talaga yan, no? You'll be focused, determined. Eye on the prize kayo dito, super focused, no? Laser focused kayo dito para ma-achieve ninyo kung ano yung gusto ninyong ma-achieve, no? You're not going to allow anyone dito or anything, no, na hinder sa kung ano yung goal ninyo, kung ano yung gusto ninyong marating dito, Libra. So, what else? We have the Chariot energy. This is moving on energy, Libra, no? And a lot of travel. Yun din na napipick up ko for some of you. So, maaari talaga na ano kayo dito, desidido kayo dito na mag-move forward na kayo sa buhay, mag-move on na kayo sa buhay, you know, siguradong ano kayo dito, kumbaga, planado nyo na siguro kung saan kayo patungo, what is your next move, no, maaaring malinaw na yan sa isip ninyo, kung saan kayo patungo, no, so yan ang napipick up ko dyan for some of you, Libra. Maaari din na ano kayo dito, magta-travel by land, no? Maaaring ang iba sa inyo dito
bibili ng sasakyan, maaaring nagtitingin-tingin kayo, nagsha-shopping-shopping kayo dito for vehicle. Maaring ganun din ang sitwasyon dito for some of you. We also have the devil energy. Ayan. So, si devil energy naman, this is the energy of Capricorn. Kaya maaring meron din kayong Capricorn placement sa inyong chart, or maybe you are dealing with a Capricorn dito, Libra. No? So, maaring ganun ang sitwasyon. It is also possible na ang iba din sa inyo ngayon, no? Because this is also an energy of, unhealthy attachment, no? Or yung mga addiction, mga ganon, obsession, ano pa ba, fear, no, mga self-doubt. So, maaring, depende sa inyong sitwasyon, maaring may mga ganon kayo na nararamdaman, no? And ang message sa inyo ng energy na to, no, kung may mga ganon kayong sitwasyon, kung gugustuhin nyo lang na umalis kayo sa ganong pakiramdam, sa ganong attachment, kayang-kaya ninyo yan, no? You just have to make a decision. Dapat kailangan lang pala na maging firm kayo sa magiging decision ninyo, no? Na iwanan na kung ano man ang obsession na yan, kung ano man yung takot na nararamdaman ninyo, or pagdududa sa inyong mga kakayanan, yung mga ganon. Kayang-kaya ninyo yan, Libra, no? Alalahanin nyo lang na you are more powerful than your fear, no? Yung ganon. Kaya, kung maglalakas loob kayo na magdesisyon kayo na baguhin ang inyong sitwasyon at talikuran na ang kung ano man ang mga unhealthy attachments na yan, magagawa ninyo. Kayang-kaya ninyo yan, okay? So, what else? We have 0550. Ayan, the eye candy. So, ang iba sa inyo dito, Libra, ang mensahe dito para sa inyo is for you to follow or for you to listen or tune in with your intuition, no? Meron kayo ditong mga gagawin, no? 'Di ba? Kasi meron tayong moving forward, moving on energy. So, kung ano man ang inyong gagawin dito, it feels like to me that yung action na gagawa ninyo is an inspired action. Kasi maaaring marami talaga kayong mga downloads, gabay from the divine, no, na dumadating sa inyo, at feels like to me nagpapakinggan ninyo yan, no? Papakinggan ninyo yan, maaring sumusunod talaga kayo sa bulong ng iyong intuition dito. Kaya ang iba sa inyo, talagang susundin ninyo yan, at yun ang magiging batayan ninyo sa kung ano ang path na tatahakin ninyo, no? So, what else? 12-12. Ayan, persistence. Ayan. So, parang, in Chariot energy, tsaka Queen of Pentacles, Queen of Inspiration energy dito, no? Nagsasabi din, no, na magiging, ka talaga, dahil determinado ka, dahil magtsatsaga ka talaga dito, pagtsatsagaan mo to, pagsisikapan mo to, and also, yung persistence din nandyan. As in talagang, as much as possible, ipipilit mo talaga kung ano ang gusto mo dito. Kaya nga walang makakasagabal sa'yo sa mga plano mo dito. Walang makakapagpabago ng inyong isip dito, no? Kaya, yung persistence, yung enthusiasm, nandyan, no? Presente, determinasyon, drive, nandyan. Kasi, there is also an excitement energy, no? May excitement element din dito na maaaring nararamdaman ng iba sa inyo para marating ninyo kung ano talaga yung ini-envision ninyo for yourself. Kaya, parang, with that, marami din mga opportunity ang maaaring dumating din, no? Sa buhay ninyo around this time. Dahil, papadalhan kayo ng support, no, ng universe dito para talagang ma-achieve din ninyo kung ano yung gusto ninyong ma-achieve. Dahil yung determinasyon ninyo nandyan, yung persistence ninyo nandyan, yung pagsisikap ninyo nandyan, no? So, Libra, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo, Aquarius. Unang mensahe po ninyo ay the Hierophant energy. So, Aquarius, maaring ang iba sa inyo dito ikakasal, no? Maaring ikakasal. Maari din na ang iba sa inyo dito, siguro you're a teacher, or maybe counselor, mga mga spiritual person, siguro also you are a mentor, yung mga along those lines siguro
ganon ang inyong trabaho, ganon ang inyong career, no? Or posible din na para sa iba sa inyo, dahil iba-iba naman tayo na sitwasyon, maaari din na kayo naman yung naghahanap siguro ng mga ganong klaseng tao. Kasi maybe you are seeking for advice, maybe you are seeking for opinion, input ng ibang tao regarding your situation, no? So, maaring kayo yung nagkakausap ng mga ganong klase. Mga life coach, mentor, no? Counselor, advisor, mga ganon siguro ang hinahanap din ninyo sa ngayon. So, it's either kayo yung nagsisik ng mga ganong klaseng tao, or kayo ngayon kayo siguro yung mga nag-a-advise, no? Ganon siguro ang inyong trabaho. So, what else? We have Queen of Emotions. Ayan. So, parang ano kayo ngayon, no? Aquarius. At the same time, very intuitive kayo ngayon, no? Parang yung mga psychic abilities ninyo, intuitive abilities ninyo are on point sa ngayon. Parang gumagana talaga ngayon ang intuition ninyo, gumagana yung inyong vision, talagang gumagana yung inyong inner knowing, yung inyong clear cognizance, no? Dahil ramdam din ninyo ngayon na marami kayong mga downloads siguro na napipick up, no? May mga intuitive messages, sign, symbol, synchronicity siguro kayo na natatanggap sa ngayon, and maybe yun din ang dahilan kung bakit siguro kayo naghahanap din ng mga tao katulad ng mga counselors, mga spiritual people, no, to enlighten you, no, kasi maaring nalilito kayo kung ano at bakit nangyayari sa inyo ang mga nangyayari, no, sa ngayon, na mga nakaka-receive kayo ng mga sign, symbols, synchronicities, and intuitive messages, no. So, ano kayo ngayon, Aquarius? Highly sensitive and highly intuitive. Ganon siguro ang ganap ninyo sa ngayon, no. For others of you, si Queen of Emotions could be someone, no, na very intuitive din, very sensitive din, and maaring ito ay isang taong malapit sa puso ninyo, no. Maaring ganun din ang ganap. This could be your mom, no. Maaring mom ninyo ito, or maaring grandma ninyo, or kung sino man ang tinuturong ninyong mother figure, no, sa buhay ninyo. So, maaring nandyan siya lagi para sa iyo. What else? We have the devil energy. This is the energy of Capricorn. So, maaring maaring may Capricorn placement kayo sa inyong chart, or maybe you are dealing with a Capricorn around this time, no? Posible yan. Maari din ang iba sa inyo dito, may mga unhealthy attachments, tulad na lang ng obsession, mga ganon, or siguro meron kayong self-doubt, fear, mga ganon. So, siguro, at some point, may mga ganon kayo nararamdaman, no? At maaring tinambayan nyo yan, ano? Maaring ganon. Medyo matagal-tagal na siguro kayong may ganong sitwasyon, but now, it feels like it's going to be changed, no? Maaring magbago na yun, magkaroon kayo ng energy shift dito, because also of the advice of those people na nakakausap ninyo, yung mga mentor ninyo, or maybe napipick up na ninyo kung ano ang gabay sa inyo ng Divine Universe, kaya maaring you will be led towards a better situation, no? Kaya makakaalis din kayo dito sa energy na to, no? So, maaring ganun ang mangyayari dito kay Aquarius. So, tignan natin kung ano pa ang final messages ninyo. We have angel number 1122. Great shift. Ayan na nga. Kakasabi ko lang na magkakaroon kayo dito ng energy shift. At ito na nga. Ang keyword ni 1122 is great shift. There's going to be personal growth dito. Maaring meron talaga ditong mangyayaring pagbabago sa perspective siguro ninyo, the way you approach life, yung mga ganon. So, definitely, there's going to be positive change na mangyayari sa buhay ninyo dito. Biglang kakambyo kayo ngayon, no? Magbabago ang inyong path na tinatahak sa ngayon, magbabago siguro kayo ng perspective, magbabago kayo dito ng a way of thinking, no? Maaring ganun ang ganap dyan. So, what else? We have 0909, new beginnings, dahil pag may pagbabago, talagang merong
merong isasarang pinto at merong magpapasok na bago. So, magsisimula kayo ng fresh start, kumbaga, no? So, yun nga ang ganap, no? There is great shift dito at magsisimula kayo ng bagong experiences. You are going to embrace new things, new situations, no? Yung mga ganon. So, there could be new opportunities dito na ganap sa buhay ninyo din. Maraming dadating, no? Na mga opportunities that is going to change the course of your life for you. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.